Hello guys, good afternoon. Merry Christmas everyone. Magandang hapon sa lahat. Saan man tayong sulok ng mundo. Merry Christmas sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Na mga bayani ng ating bayan. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana mapanood nyo tong video to at sana mapulutan nyo ng kunting aral kung itong aking gagawing video sa araw na ito. At sana mapanood ito ng karamihang OFW kasi alam ko yung hirap natin, malayo tayo sa pamilya, nagpapakahirap tayo, tapos itong vlog na ito ay para sa ating lahat or especially sa mga OFW na kagaya ko. Ito ay makakatulong sa inyo, sana panoorin nyo ito. Um, bali itong vlog na ito ay relate sa yearly ipon challenge ko kung paano ko ginawa. Um, bali every year nag-start ako mag-ipon 2018, pero matagal na ako nag-abroad, pero halos lahat ng pinagkakita ko halos ano lang yung tawag dito, puro labas ng labas na wala akong gaanong naiipon. Although mayroon naman mga properties, pero hindi ganon kalaki yung naiipon ko kasi syempre alam natin padala tayo na sa Pilipinas, tapos basta yung tayo ay yung sa sarili natin, hindi na natin minsan namamalayan na tumatanda na pala tayo ng kahahanap buhay, tumatanda na tayo sa ibang bansa pero wala pa rin tayong ipon. Bali ito, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ginawa. 2018 nag-start ako mag-ipon. Bali 2018 nakaipon po ako ng 2018 nakaipon ako ng bali, ito ay bali pareho kami nag-ipon ng ni Palangga, inipon namin, iba sa kanya, iba din sa akin. Tapos ako nakapag-ipon ako ng 127,000 in 1 year. Bali yung perang yun, every month 10,000 ko siya iniipon. Bali sa sahod ko, yung sahod ko every month naglalaan ako ng 10,000 last 2018. At ganon din si Palangga, yung jowa ko, nag-iipon din siya. Sa kanya, nakaipon siya ng 156,000 in 1 year. At sa akin naman ay 127,000 in 1 year. Tapos, lahat ng yon kinukuha namin sa sahod namin. Tapos, bali yung mga expenses namin, bali nagninegosyo kasi ako sa Pilipinas, online selling ako. Tapos bali yung tubo namin doon, yun yung pinapaikot namin para sa mga expenses sa araw-araw kung anong kailangan. Bali yung sahod namin, yun yung sinisave namin para sa makaipon kami. Bali nabuo namin sa year 2018 is 100, tama ba yun? 127 plus 56,000 is 183,000. In 1 year nakaipon kami doon. Kung gusto nyo makaipon ng ganun kalaking halaga, itry nyo pong mag-online selling, mas makakatulong sa atin. Kagaya natin, OFW, sa pag-OFW, diba, minsan may mga free time naman tayo. Minsan kagaya ng rest day natin, yung tapos na tayo ng trabaho. Kung free naman yung wifi nyo or
kahit data lang, dati kasi nagsimula din ako ng data lang, pero ngayon nakakunik na ako sa amo ko. Dati ganun din, total libre na rin yung internet natin, medyo malakas yung internet natin sa ibang bansa. I-try nyo po na mag-online selling. Malaki ang matutulong sa atin, sa ating mga OFW, dahil yung sahod natin maisasave natin para sa yun yung iniipon natin sa bawat buwan. Hindi natin namamalaya nakakabuo na tayo ng malaking halaga. At sa malaking halagang na yun, yung pangarap natin matutupad natin, makakabili na tayo kung ano-anong gusto nating bilhin, hindi na natin kailangang mangutang. At saka, isa pa, i-try nyo rin maghanap ng mga kagaya ng pamilya nyo na mapagkakatiwalaan, kasi pagdating sa pera mahirap maghanap ng taong mapagkatiwalaan dahil mainit sa mata ang pera. Pero napaka-thankful ko kasi maraming tao na nakasupportive sa akin, mga pamilya ko, at saka lalong-lalo na kay Palangga, yung jowa ko. Siya talaga yung pagpasalamatan ko ng sobra-sobra, dahil alam na malaking bagay siya sa akin, malaking tulong siya sa akin, napapagkatiwalaan ko siya sa pera, kagaya ng kung ano yung mga dapat gawin sa negosyo namin. Siya talaga yung napapagkatiwalaan ko, siya yung ako taga utos lang, taga ganito ganyan gawin mo, pero siya talaga yung binigay sa akin ni Lord na isang tao na hindi ko na kailangang hanapin pa sa iba. Kaya maraming salamat, Lord. Tapos sinundan namin yun. Bale, 2019, ganun pa rin yung ginawa namin. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Kasi minsan yung online namin, hindi ganun kalaki yung halaga. Minsan, sakto lang yung tubo namin. Minsan, abonado kami. Pero go lang ng go. Hanggang sa nararating namin yung hindi namin ini-expect na halaga. Bale, 2019, nag-improve yung ipon challenge namin. 2019, nakaipon ako ng 256,000. Every month naghuhulog ako kasi itong perang ito, hinuhulog namin ito sa isang investment na yung may interest siya, pero hindi naman ganun kalaki yung interest niya, pero at least tumutubo siya every year. Bali every year din namin nakukuha tuwing December yun. Bali ito naging 256,000 yung naipon ko last year. Tapos 286,800 plus 64 plus sa kanya, sa jowa ko 64,200, and then equivalent total is 321,000. Yun yung naipon namin ng 2019. Ang saya-saya, 'di ba? Kasi yung tipo na nakaipon pala kami ng ganong halaga in 1 year, 321,000. Saan natin kukunin yun? Kung in-expend lang natin yung pera natin na parang may pera tayo ngayon, bili tayo ng bili, hindi natin makikita yon. Pero syempre, dahil nga mahigpit tayo sa pera, dahil ang hirap kitain ng pera, ito yung naipon namin. Kaya thanks God talaga, at ginaguide niya kami para makapag-ipon ng ganitong halaga. At maraming salamat talaga sa mga tao doon, sa mga suki ko, sa hindi man nila ako personal kilala, nakikita lang nila ako sa FB, pero nagtitiwala sila sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga buyers ko. Kung napanood nyo ito, maraming salamat sa inyo. Isa kayo sa mga ginamit ni Lord na maging way para sa aming tagumpay,
hindi ko naman masasabi na mayaman ako or ano, basta at least hindi ako nangungutang na yung at least yung gipit na gipit. At least yung mga pinaghirapan ko nakikita ko, nakakabili ako ng gusto ko at saka may kunting ipon ako, 'di ba? Nakaka-proud lang na bilang isang single mother, nagagawa ko yung mga bagay ah, na hindi mo inaasahan na kahit mag-isa lang ako, nakakaya ko yung mga ganon tapos kahit malayo ako sa pamilya ko, hindi ako nagkukulang sa kanila, andyan pa rin ako nagkasuporta sa kanila, kaya nakaka-proud yung ganon. At saka yung kailangan natin din minsan gawin yung maging ah, kailangan natin gawin sa buhay yung maging masinop tayo, maging matiisin, hindi tayo gastos ng gastos ngayon, tapos kinabukasan, wala na tayong pera, mangungutang na tayo. Wag nating ugaliin yung ganon. Ang ugaliin natin yung pag-save ng pera, tapos balang araw makikita mo na yung lahat ng pinaghirapan mo, yung alam mo yung tipong ganon, tapos masarap sa pakiramdam yung pera mo ay nanggagaling sa malinis na paraan. Kasi alam ko hindi naman lahat, pero mostly na mga OFW ay kumakapit sila sa patalim. Pero kung iniisip mo na may pera ka ngayon dahil sa easy way na ikaw ay nakakuha ng pera ng hindi mo gaanong pinaghihirapan, yung ganon, madali din yun mawala. Kasi hindi kagaya nung talagang pinaghirapan natin, na pinag-ipunan natin, yun talaga. Kasi ang pera na nakuha mo sa mabilisang paraan ay ayun ay mawawala ng isang idlap lang. Yun lang, isang idlap lang yun, wala. Kasi minsan hindi natin namamalayan, bibigyan tayo ng pagsubok ni Lord na ganyan, kung yung hindi natin inasahan kasi minsan sa buhay natin, minsan may mga problema tayo na hindi inaasahan. Yun yung balik, kasi yun yung balik sa iyo na kumbaga hindi man direct na ginantihan ka or ano, babalik at babalik sa'yo. Kasi, di ba, mayroon nga sabi nila, mayroon daw good karma at saka bad karma. Kaya kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ang isusukli sa'yo ng kapwa mo ay mas mabuti at mas higit pa sa ginawa mo sa kanila, di ba? Yun. Tapos, ito, bali 2020, hindi ganun kalaki yung inaipon namin kasi 'di ba ngayon pandemic, hindi ganun kalakas yung kita namin sa online, kaya nababawasan yung sahod ko. Hindi ko siya talaga as in nabuo ng in 1 year na dapat makabuo ako ng 222,000 in 1 year, dahil 20,000 in 1 month dapat yung nahuhulog ko. Hindi ko siya nabuo dahil nga nagkaroon ng problema na alam naman natin na buong mundo ay naramdaman nila yung ganitong crisis sa buhay, kaya hindi ko talaga siya nabuo. Although naalungkot ako kasi hindi ko siya nabuo, pero malaki pa rin yung nabuo namin. Bali, yung nabuo ko sa akin lang, sa pangalan ko is 206,000, ay 206,000. Tapos yung sa kay Palangga is 147,000. Total sa aming dalawa is 353,000. Tapos yung ngayon tinutal ko yun kasi lahat ng ginagawa ko sa buhay nire-record ko 'yan, kung ano yung mga ginawa ko, nire-record ko 'yan kasi hindi naman tayo, kasi minsan makakalimutan natin kung magkano, kaya nire-record ko talaga 'yan. Bale,
hindi ko inaasahan na sa 3 years ko na nag-iipon challenge ay naipon ko ng bale yung 2018 is 183,000, 'di ba? Tapos sa 2019 is 321,000 K, tapos sa 2020 is 353,000, is total equivalent is 857,000. Yun naipon namin sa 3 years din namin ng jowa ko. Yun yung naipon namin na jowa ipon challenge na ginawa namin. 'Di ba ang saya sa pakiramdam na nakakaipon ka ng ganyan nung halaga kahit ang trabaho ko lang is alipin ng mga banyaga, naiipon ko yung sahod ko kasi nga marami akong diskarte sa buhay. Kahit habang nagtatrabaho ako dito, ginagawa ko pag wala akong tapos na yung oras ko ng trabaho, nagtitinda ako para sa Pilipinas. Kaya double time lang ako. Hindi ako pwedeng sumuko, hindi ako pwedeng magsawa kasi maraming na umaasa sa akin. Pamilya ko, sa akin lang din. Tapos wala namang ibang tutulong kundi ako lang din, 'di ba? Kaya hindi naman kaya nga ako naghihirap para sa pamilya ko or para sa anak ko kasi may anak ako isa. Tapos nag-aaral siya sa private school. Kung hindi ako magdo-double time or dodoblihin ko yung kayod ko, hindi ko siya mapapaaral sa isang private school na alam naman natin na hindi biro yung nagpapaaral sa private school, 'di ba? Kaya mapalad yung mapalad para sa akin, mapalad din yung mga bagong generation noon. Kami nga noon, pagdating ng pasukan, wala nga kaming minsan lang ata kami nagkaroon ng yung lahat ng bagong gamit para sa school. Ngayon ang mga bata, yung mga bata halos lahat binibili na lang sa school, pero hindi ganoon sila katyaga mag-aral, 'di ba? Ako rin noon naman, hindi naman ako matyaga talaga rin mag-aral kasi ewan ko ba, ganoon talaga yung ang hilig ko talaga ay sa negosyo. Hindi ko talaga hilig na mag-aral kasi hindi ako gaanong maka-memorize ng mga kung ano-ano, pero sa akin talaga ay pagdating sa pera, yun, sa pera talaga yung expert ako pagdating sa pera o paggawa ng pera. Hindi paggawa ng pera. Hindi, I mean is expert ako sa paano kumita ng pera. Kasi kahit saan ako dalhin, nagninegosyo talaga ako. Kahit ano lang, basta makasave lang ako. Sana yung mga OFW dyan na matagal na kayo sa abroad, sana gawin nyo, mag-ipon kayo. Kasi hindi naman habang buhay ay nasa ibang bansa tayo. O darating yung time na magtatanda na tayo, tapos yung bali hindi na natin kaya magtrabaho. At least darating yung time na tayo ay mag-stay na lang sa Pilipinas. Hindi na tayo problema kung saan kukuha ng mga ating panggastos araw-araw. Kasi kung nag-expend lang tayo ng expend ngayon, waldas ng waldas, hindi natin ginawa yung mag-ipon tayo, darating yung time na parang back to normal na naman tayo, back to past na naman tayo, na kaya nga tayo nag-abroad ay dahil para makaipon, para makatulong sa pamilya, para makabili ng mga investment, 'di ba? Dapat maging wais din tayo. Hindi tayo dapat bigay ng bigay. Huwag tayo magpautang ng magpautang kasi ako ilang beses na rin ako naloko. Pagdating sa utang, maraming beses na din ako naloko, hinayaan ko na lang kasi at least doble-doble naman yung bumalik sa akin.
Pero ngayon, naging lesson learned sa akin yung pagpapautang kasi hindi ko na siya ginagawa. Kasi mahirap maningil. Sobrang hirap maningil, tapos magagalit pa sila sa'yo, tapos aawayin ka pa nila, ikaw pa yung magiging masama balang araw, na ikaw pa yung susumbatan nila, at saka mahirap, kumbaga, para sa akin ngayon, naging maraming lesson sa akin sa buhay ko. Kagaya noon, mahilig ako tumulong sa kapwa. Bali yung mga tinulungan ko, mga hindi naman ako sa nanunumbat, pero parang mga wala naman silang utang na loob, na ako pa yung naging masama sa bandang huli. Kaya ako, hanggat maaari, iniiwasan ko na rin yung mga kaibigan. Ayaw ko nang pala kaibigan. Maingay sa labas. Ayoko nang maging palakaibigan, kasi dumating sa akin sa point na yung mga kaibigan ko na hindi hindi sila deserve para sa akin, kaya iniwasan ko. Mas importante na lang sa akin yung pamilya ko. Ah, Sila kasi yung nakasupportive sa akin. Mas mabuti pang mag-isa kaysa may kaibigan ka naman ng mga plastic, 'di ba? Kaya hangga't maaari, may boundary dapat yung pagiging palakaibigan mo. Kasi ako, iniwasan ko na talaga ngayon, kasi marami nang naging lesson sa akin. Noon parang naging mabait ako sa kanila, tapos bandang huli ako pala yung masama. Pero okay lang, kasi syempre part ng buhay bilang OFW. Tsaka mag-ingat kayo ng mga taong pagkakatiwalaan mo, kasi andun yung point na kahit tinulungan mo na yung tao, darating din yung point na, alam mo yon, na babalikan ka nila ng hindi maganda. Kaya hanggat maaari, may boundary talaga. Tama yung friend lang, hindi yung buong tiwala. Wag niyong gagawin yun, kasi ako, nangyari na sa akin, maraming beses na nangyari sa akin. Noong una, hindi ko gaanong okay lang, sabi ko. Pero nung huli na, sabi ko, maging lesson na sa akin na hindi na ako gaano magtitiwala sa mga taong hindi ko talaga pamilya, yung ganun. Kaya maraming sa inyong salamat. Sana napulutan nyo ng aral yung video ko. Bale, at saka um, sa susunod na video ko, magbablog ako ng paano yung dapat gawin, at saka yung kung ano yung mga technique, yung mga pampaswerte, or ganon. Isa kasi yon sa mga nakakatulong sa akin. Hindi ko naman sa hindi naniniwala sa akin, okay lang naman kung hindi kayo naniniwala, pero at least ginawa ko yung ma-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat kong gawin na mga pampaswerte sa buong taon. Ginagawa ko kasi yon, kasi naniniwala ko sa ganon. Pero at least naniniwala ko sa ganon, at least nagkakayod pa dapat. Pero kahit may mga pampaswerte tayo, dapat kumakayod pa rin tayo. Hindi tayo, syempre wala naman siguro nang babagsak sa atin na pera sa harapan natin, 'di ba? Kaya dapat magsumikap pa rin. At least andun pa rin siya na parang nakaka-guide pa rin sa inyo, nakakabigay ng swerte, lahat ng swerte papasok. Good vibes lang lagi, yung ganon. Tapos wag nating kalimutang magdasal lagi. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pa-subscribe naman, maglalambing lang naman ako eh. Subscribe nyo naman ako, tapos click nyo na rin yung bell button, tapos select nyo yung all, para yung lahat ng video ko, kung nagustuhan nyo yung video ko,
lagi kayong notify sa bawat upload ng video ko. Maraming maraming salamat sa lahat, sa mga sumusuporta sa akin sa araw-araw, ah, at saka doon sa mga taong nasa likod ng kung sa likod ng kung paano ako nagkaroon ng mga bagay na hindi ko dating naaabot dati. Hindi naman sa mayaman. Wala pa kasi akong yaman, pero nakakapag-ipon ako. Nakakapag-ipon ako, nakakabili ako ng gusto ko, tsaka pundar ako ng mga kung ng mga maliliit na property pa lang. Papunta pa lang siguro ako doon sa payaman. Kasi gusto ko kasi talagang yumaman, guys, kasi alam mo, kasi nung bata pa lang ako, bali kami na bali 7 kaming magkakapatid. Pinapakaramdaman ko kasi may dumating na yung nagde-deliver. Bali 7 kaming magkakapatid. Yung maliit pa lang ako, hindi ko nga gaano matandaan eh. Bali maliit pa lang ako na namatay na yung tatay ko. So, lumaki kami ng laking hirap, alam mo yun. Kaya ayaw ko din mangyari sa anak ko na maranasan niya yung ganun, yung mga naranasan ko noon. Kasi sa buong magkakapatid, ako yung bunso. Sa una, ako talaga yung nakaranas ng sobrang hirap. Kasi dati, kwento ko no, dati, yung bata pa lang ako, bali yung nanay ko kasi, di ba, nabiyuda siya, namatay yung tatay ko, maliliit pa lang kami. So, yung nanay ko, kasi syempre wala siyang katuwang sa buhay. Nag-asawa siya, tapos ang naasawa niya, first cousin ng tatay ko. Bale, related pa rin sa side ng tatay ko. Tapos yun ang katuwang niya. Bale, ako yung katuwang ng stepfather ko lagi sa bundok. Mahirap, sobrang hirap namin dati, pero okay lang, nakaraos naman, nakapag-aral naman kami magkakapatid. Tapos yung katuwang-katuwang ng tatay ko, ng stepfather ko sa bundok namin, naranasan ko, guys, na magpastol ng maraming baka at saka kalabaw. Dalaga na ako, nagpapastol pa rin ako. Tapos, pero hindi ako nahiya kasi marangal naman yun. Hindi talaga ako nahiya yung mga ganyan. Hindi ako nahiya. Tsaka wala talaga akong hiya. Hindi, kasi iniisip ko din yung makatulong ako kasi gusto ko talagang makatulong sa nanay ko at sa stepfather ko. Ako talaga yung katuwang-katuwang nila. Tapos, yung mga kapatid ko, sila naman, yung mga kuya ko, wala na, sa mga lalaki kasi wala kaming maasahan. Tapos yung mga babae kong kapatid ay, yun, bali school girl sila, tapos ako naman yung nag-stay talaga sa nanay ko. So ako talaga yung katuwang nila, sa akin lahat ng trabaho. Tapos nagpapastol ng sa umaga magpapastol ng kalabaw at saka baka, at saka ganun din sa hapon nagpapastol ng kalabaw at saka baka. Tapos magbubunot kami ng damo sa tawag dito, sa bukid. Ako talaga yung gano'n ang ginagawa ko. Lahat yun, guys, naranasan ko. Pero talagang sinabi ko sa sarili ko na sa balang araw magsisikap talaga ako na maahon ko yung sarili ko sa ganong buhay, yung ganon. Although gustong-gusto ko talaga yung ganong buhay. Syempre, pero maghahangad pa rin ako ng yung hindi naman sobrang yaman, yung nakakaangat-angat lang. Yun lang talaga ang pangarap ko, guys. Kaya hindi ako waldas ng pera. Ang ginagawa ko sa pera ko, kung ano yung magsasave muna ako, tapos yung tira, yun yung gagastusin ko. Hindi ako lalampas doon sa kung ano paman yung babawasan ko yung sa save ko. Hindi yun, ganun ang ginagawa ko. Kasi medyo nagkakaedad na rin ako, kaya gusto ko magpahinga, yung alam mo yung ayaw ko ng mga tulungan,
Kasi yun na, simula bata pa ako, yun na yung naranasan ko hanggang hanggang ngayon. Balang araw naman, syempre, lahat naman tayo nangangarap. Balang araw naman, sana ako naman yung amo. Nangarap ambisyosa, 'di ba? Hindi. Syempre, lahat naman siguro gusto natin 'yun. Kaya sana kung sa next year, hinihiling ko nga kay Lord na sana next year ipagkaloob niya sa akin na umuwi na ako ng Pilipinas. Magnegosyo na ako. Yun yung talagang hinihiling ko kay Lord. Na sana ibigay niya sa akin. Tsaka, hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa amo ko na uwi na ako kasi ayaw talaga nila ako payagan, guys. Ayaw talaga nila ako payagan. Sinasabi nila na hanggang pagtanda ko daw andito ako sa kanila. Hindi naman pwedeng ganun kasi napapagod din ako. At saka nakakasawa din yung mga nakakasawa din yung araw-araw na ganito. Hindi ka ganun kalaya sa atin kasi gusto nating tsaka gusto ko talaga maging yung stable na yung aking yung daily na pamumuhay, yun yung gusto ko talaga. Ay, sana guys, nag-enjoy kayo sa pagdadaldal ko. Sana napulutan nyo ng aral ito, ha. At sana gawin nyo guys, kung gusto yung mga OFW na gustong magnegosyo, guys, i-ano nyo lang ako, i-message nyo ako or i-add nyo ako sa FB. Same name lang, JC Carnetes, yun lang ang ano ko. I-add nyo ako. Pwede kayong pwede akong maging supplier nyo sa mga gusto nyong sa mga gusto nyo itinda. Kung wala kayong kilalang supplier sa kahit mapa Goldman yan or accessories or sa bahay, mga gamit sa bahay, i-add nyo ako sa FB, doon nyo makikita at pwede kayong makapag-copy ng mga pang online nyo na tinda. Andoon lang guys, lahat walang pinipili doon. Kasi ngayon sa panahon ngayon, may FB na tayo, libre na internet. Pakinabangan na natin habang nasa ibang bansa tayo. Mabilis yung internet, 'di ba? Kaya hangga't maaari gawin niyo guys yung pwede nyong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa, 'di ba? Kasi kung napanood mo tong video na to, tapos gusto mo, interesado ka na mag-online business, i-add nyo ako sa FB, accept ko kayo. Pero mag-message muna kayo na ganyan, napanood ko yung video mo, ganyan. Kasi hindi ako basta-basta guys hindi ako basta-basta nag-accept ng hindi ko kilala. Pero kung isa ka sa subscriber ko or bago pa lang mag-subscribe sa channel ko, i-add nyo ako at magpakilala lang kayo, i-accept ko kayo. Pwede ko kayong supplyan kung anong mga gusto nyo. Pwede ko kayo maging reseller guys. Hindi na kayo maghihirap maghahanap ng mga supplier. Ako na mismo yung magpapadala sa inyo. Pero syempre magbabayad muna kayo. Pero ako legit naman.